Magandang umaga po sa kanilang lahat. Napakarami pong tao. Sinabi ko po kanina, ang Diyos ang nagpadala sa inyo dito ngayong umaga upang kayo po ay makatanggap ng biyaya galing sa Kanya. Dahil mahal na po tayong lahat. Habang nakikita ko po ang mga tao nandito ngayon, ang sabi ko sa sarili ko ay ito. Sino ang may sabing, hindi na uso si Jesus? Akala nga natin, pagka sa sports lang napupuno ang Coliseum. Sino magsasabi na ang mga Katoliko ay pupunuin ito at pipila ng umaga pa lang? Pwede rin yan gawin ni Jesus at nangyayari yan ngayon sa lugar ninyo. Our God will not stop. Hindi po titigil ang Diyos hanggat hindi po tayo naliligtas. Hindi po tayo titigilan ng Diyos hanggang hindi natin nararamdaman ang Kanyang awa at pagpapatawad. That is the very beauty of our God. He is so loving and He is so forgiving and He has full of surprises. Magugulat po kayo sa misang ito, marami ang gagaling, marami ang makakalakad, marami po dito. Lahat ng makakatanggap at makaka-experience, yung makakaranas ng presensya ng Diyos, kayo po ay uuwi ng mga bagong tao, mga bagong nilalang. Kung nung po kayo ay pumunta dito, kayo ay punong-puno ng galit, punong-puno ng problema, punong-puno po kayo ng alinlangan sa buhay. Ang inyong dibdib ay napakabigat at ang inyong isip ay halos napakadilim. Hindi nyo alam kung magkakaroon ng solusyon ang inyong problema, kayo po ay uuwi lahat na puno ng biyaya ng Diyos. Bakit ako sigurado dyan? Dahil ang ating Diyos, wala pong imposible sa Kanya. Walang imposible sa ating Diyos, lalong-lalo na sa mga may pananampalataya. At kahit doon sa nag-aalinlangan, ang Diyos mismo ang lalapit sa inyo, ang Diyos mismo ang hihipo sa inyong mga sakit, at siya ang tatanggal ng inyong mga problema. Noong pong ako'y hindi pa pare, I was so young when I first received this gift at the age of 16. Akala ko rin noon, yung mga ginawa ni Jesus, na lumalakad yung lumpo, nakakarinig yung bingi, yung comatose, tumatayo, yung halot yung patay, nabubuhay. Akala ko noon, panahon lang yun ni Jesus at hindi na mangyayaring muli. Nagulat po ako nung ako po'y naging pare at binigyan po ako ng Diyos ng pagkakataong maglibot ng buong mundo. Lahat palang sinabi ni Jesus ay totoo, na ang ating mga karamdaman ay Kanyang pagagalingin at yan po ay mangyayari dito. Why up to this day, Jesus is healing us? And that is my topic today. Gusto ko po na maipaliwanag sa inyo dahan-dahan at malinaw, dahil ang dadalhin ninyo pag-uwi ninyo ay hindi lamang yung kagalingan ng inyong mga sakit,
kung hindi po kayo magkakaroon ng isang panibagong pananampalatayang matibay na inyong pangahawakan pag kayo'y umuwi na. Hindi lamang po yung, kasi kung uuwi po kayo pagkatapos kung i-pray over kayo, hinawakan, yung ulo na wala ang sakit, para itong magic. There is no magic here. Wala pong mahika rito. Hindi po ako magikero. At hindi rin po ako albularyo. Hindi rin po ako doktor at hindi rin po ako manghuhula. Ako po ay pare, tagapagpalaganap ng salita ng Diyos, na ang sinasabi sa inyo na sa tuwing kayong atin ng misa, lumalaganap ang kanyang pagpapala. The problem here is this. We right now, as Catholics, we deprive ourselves in experiencing the power of the Eucharist. Dahil karamihan sa atin, pag sumisimba, inaantok, natutulog. Karamihan sa atin, hindi na nararamdaman ang kanilang mga panalangin. Para tayo ngayong nagdadasal sa pader. Dinadasal niyo ang Ama namin, dinadasal niyo ang Panginoong Maria, but no feelings, no interactions. That's why there is no power. Is that mean our God changed? No. Ang ating Diyos hindi nagbago because He is God. Ang Diyos na iyan ay patuloy na naghihintay, nagpapatawad dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. Gusto niya na ang bawat isa rito, sana mawala ang galit sa dibdib. Sana po tayong lahat ay maligtas. Sana po tayong lahat ay maging isang mabuting tao upang ang ating pamayanan ay maging isang paraiso sa lupa kung nasaan ang Panginoon. Amen. Why up to this date our God is healing us from the word heals? Letter H, because He wants to give us hope. Gusto po bigyan niya tayo ng pag-asa. Alam ko napakarami po dito na lumpo, na stroke, may cancer, mahirap na ang buhay, wala nang magastos, may tumor na paralyzed, nagdadialysis. Mga kapatid, dumating na ang kadagutan sa inyong mga panalangin. Ang kanyang pagpapagaling ay lalaganap sa lugar na ito. How to be healed is not only physical. Ang gusto niyang pagalingin sa inyo ay ang inyong